Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion, itong post ng Batas PH tungkol sa pakitang gilas ni dating Speaker Martin Romualdez. Maganda naman sana, kailangan. Bakit ngayon pa? Ito, para sa inyo mga kababayang OFWs. I don't know kung kumbinsido ba kayo sa sinseridad ni Martin Romualdez sa panukala niyang ito. Romualdez eyes creation of OFW Hospital. Wow, di ba ang ganda? Former House Speaker and late 1st District Representative Martin Romualdez has passed a proposed law to create an overseas Filipino workers hospital that would provide better, more reliable healthcare for the country's so-called modern-day heroes. In his House Bill number 7227 or the OFW Hospital Act, it seeks to establish the OFW Hospital as Level 3 hospital in the city of San Fernando, Pampanga under the direct supervision and control of Department of Migrant Workers with services geared primarily towards OFWs and their qualified dependents. Okay? Di ba ang gandang pakinggan? Kaya lang, ang tanong, bakit ngayon pa? Kung ginawa sana ito nung speaker pa siya, nung 2022, wow! Papalakpakan pa natin, saluduhan pa natin. Dapat sana matagal na ito eh. Bakit? In fairness kay Speaker Romualdez, maganda ito. Kaya lang yung timing, bakit ngayon pa? I'm sure, pag may sakatuparan nito, maraming matutuwang OFWs. Ako gusto ko na magkaroon, hindi lang sa Pampanga. Ano ba yan? Again, I'm sorry magandang idea ito. Parang papogi lang ito eh. Parang kami, mga sundalo, mayroong libingan ng mga bayani. Luzon, Visayas, Mindanao. Ang libingan ng mga bayani nasa Port Bonifacio lang. Ano ibig sabihin? Pagdating ng panahon, simba ko, nakunod, hindi pa sana. Kunin ako ng Panginoon ngayon. Gusto ng mga anak ko, doon daw ako ilibing sa libing ng mga bayani. Sabi ko, ayoko nga. Yes, totoo. Hindi ako nagbibiro. Sinabi ko, ayoko. Gusto ko dito lang ako sa Mindanao mailibing. Kung saan mailibing ang aking Commander Julie, doon kami dalawa. Hindi kami papayag. Sabi ng aking anak, doon ka sa libingan ng mga bayani. Dahil para proud ang mga apo daw na lolo nila nasa... Sabi ko, ayoko. Kung may libingan ng mga bayani dito sa Mindanao, pwede. Bakit hindi? So, dapat yung mga ganyan, i-consider nila, may libingan ng mga bayani sa Luzon, meron sa Visayas, meron sa Mindanao. Ganon din yung Veterans Medical Center. Ayan, nakakatulong sa veterans. Ano ngayon? Magkasakit ako, dadalhin pa ako sa Manila? Huwag na! So, doon mo makita yung concept, Imperial Manila. Puro sila na lang. Kaya dapat sana kung pinag-isipan itong bill na ito, kung ako, yung kongresista na nag-file, ang ipapile ko, 3 ospital. Luzon, Pampanga, okay? Sa Visayas, maybe Cebu. And then, Mindanao. Pwede, Davao. Di happy ang lahat. I said, OFWs, taga Mindanao, dadalhin pa sa Pampanga. Sa inyo na lang yan. Ang hirap yung ibiyahe mo pa sa Kaya, to me, opinion ko lang ito, pampapogi lang ito, pambawi, para makalimutan ng flood control.
Baka may plano pa rin sa 2028. Ay, we were not born yesterday. Tingnan natin ang reaction ha. Oh, 3,400 nag-react. 3,000 ang tumatawa, 57 ang galit, 251 lang ang nag-like. Oh. Honorable Martin Romualdez, Sir, sana makita nyo itong reaksyon ng taong bayan. Hindi sila naniniwala sa iyo. Ako rin. Maganda yung bill. Kailang, to me, it's not from the heart. Pakitang tao. O, kahit may hospital. Tapos, again, mga government hospital, wala. Ang hirap talaga. Maalala ko tuloy yung kamag-anak ko sa Manila, pinsan, kasakit. Naipasok sa isang mas maliit na ospital. Government, ay nasikaso naman. CT scan, meron daw nakita sa bara. Sana. Dinala sa... Ha? Baga. Oh, basta. Dinala sa mas malaking ospital. Nako, hindi tinanggap. Bakit daw? Walang referral o walang, I don't know, parang naghahanap pa ng backer. Di ko, maha-high blood ka talaga sa ipinagmamayabang ng administrasyong ito. Zero billing! Punta kayo sa mga DOH hospital. Zero billing! Zero billing nga. Paano ma-zero billing na hindi nga tanggapin? So, Yung binayaran. paano yung sakit? Kaya nga, i-transfer from a lower class hospital dahil nakita sa CT scan na there is something wrong na dapat asikasuhin ng mas malaking government hospital. Nung dinala doon, hindi naman tinanggap. Ano ba yan? Oh, dito naman sa Mindanao, ganun din, kamag-anak ko. Zero billing. Kailangan niyang bumili ng kanyang mga gamot, implant kung tawagin. Magkano nagastos? 50,000. O, di pinagtulong-tulungan namin. Paano? Mayroon din kasama niya na pasyente. Kailangan din niya ng implant para sa bones, yung fractured ba or ano. Walang ibili. Yung kawawang pasyente, ganon ang sistema natin ngayon. Hospital na yan na poros pakitang tao lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero si Kuya. Okay, salamat kayo sa Ginoo nga nainabangan na gyud ko. Nang sin nga niabot. Oo, so si Kuya natagaan og yero. So Balay nga nangabuslot na mo ako. ang iyang balay nang kuha na ang atop. So mo niyang hitsura sa balay ni Kuya nga buslot og tuluan na gid kaayo ang ilang kahimtang kung muulan. So di pang sapahan na lang og sako. Tungod sa di na makaya ang ulan. Kay dili na sa makaya kung ulan, sapa na lang og sako. At haron tayo mamada ko kuan. Dente. At bikunan da. Mga bulsot na gid kaayo. Kita na. So karon Kuya, pila na ni katuig ang imong balay nga nang bulsot naman na nanay mga tulo kung ulan. Kuan na ni siya ka tuig, 15 na ni ka tuig. Unya tungod sa tong kawadon, ang sin nga akong na gamit ani sa una katong pinakanipis na gyud sa tanan mo nga So pagkakaroon. dali ra siya makuan na daot. Dali ra gyud kay nipis man. Oh, Tungod so- sa kanipis kay di man ta makakayo baga gyud nga asin. So pila na imong edad Kuya? Kuan ako karon 41 So na ko. na kay anak. Na ako'y duha ka anak kunya tanan naga-eskwela. So si Kuya. So ang imong panginabuhian Kuya, Kuan ra mag-uuma ra gyud sa mag-uumara. So si Kuya natagaan og yero, so makaatop na gid ka karon Kuya. So atop na gyud ko karon dako akong kalipay og pagpasalamat sa nagpasiyugdaan ning programa. Ang atop na ako nga naguba na gyud so Maalis nalisa na na. gyud. Sige, sige.
So nahumana og atop si kuya sa iyang balay, so dili na gid siya tuluan, nindot na kaayo kay nahuman na gid og atop. Daghang salamat sa grasya sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko sa akong balay. Manginaot ko nga ang nagpasyog dani nga pinagi ni nga mga hinabang, manginaot ko nga dagang pag dagan pa ang matabangan sa dili lang diri sa among barangay, sa barangay Tagbang kundi Sige. lakip pa sa kinatibukan nga lungsod sa Tarakag ang ilang mga tabangan. Dagang kayo Sige. salamat. Okay, sige, salamat po.